Hi guys! Welcome back to Tarot Page Philippines. So, this video gawin po natin ang weekly horoscope para po sa may mga sun, moon, at rising sign na Aries for December 8 to 14. So, kung bago po kayo, subscribe, like, and share. Kung gusto niyo po malaman, para malaman niyo po yung sun, moon, at rising nyo, kasi importante siya, sa dulo po ng video may link tayo para dito, mapanood nyo. Readings are for guidance purposes, use your free will wisely. At meron na po tayong predictive readings. So, para ma-access nyo po yun, click nyo lang po yung join button sa baba, predictive readings. Ayan. So, for starting siya ng January. And for support, you can use the thanks button naman sa baba. Aries, natin to. So, kamusta ka ba? So, kamay natin si Sinagtala. So, we have here is the Ace of Cups. Yung parang nauubos ka na, no? Yung emotions mo napupuno, parang nasasagad na, ando na yung point na, sabihin na lang natin, nade-drain ka na din sa mga nangyayari. Kasi parang, andun yung point na pinapakita ng card na to, na, ando ka na sa, hindi ko na masasabihin na parang giving up eh. It's more on na parang, nafe-fed up, na, napupuno ka na doon sa mga nangyayari. Parang andoon na napapagod. Siguro, pagod, nahahapo na. Kasi parang andun yung point na bigay ka ng bigay, tapos walang bumabalik. Hindi naman sa na pinipilit natin na magkaroon ng may matanggap tayo sa ating mga binibigay. Pero yung masuklian man lang, mabigyan ng tamang pasasalamat, mabigyan ng tamang recognition, wala. So, andun yung punto talaga na parang you're in the verge of letting go a lot of things sa life mo. Which is walang masama doon. Kasi tama naman kung ang isang bagay hindi na talaga sumusuporta sa'yo, letting go will be the best solution. Pero ano ba yung crossing mo? So meron tayo ditong the world. So, pinapakita ng card na to kasi na ando ka na sa papunta ka na sa level ng life mo na sabi natin para ka nang lalabas sa doon sa kuko mo. Parang sa isang higad na papuntang isang paro-paro. Kaya ang dami mo nilet go eh. Siguro alam mo, kung makapanood ka ng documentary ko paano nagtatransform yung mga higad sa loob ng kuko nila. Nagiging parang tubig pala silang lahat. Tapos magre-rearrange yun lahat para maging magandang butterfly. So, huwag kang magtataka na parang magiging tubig na, kasi naggumuguho yung maraming bagay sa buhay mo. Kasi this is the way the universe is saying na rearrange natin to. Parang hindi tamang prioritization yung mga bagay-bagay. So, there's a lot of people talaga. Talagang bibitawan natin along the way. And one of the things na paalam mo sa sarili mo na hindi dahil matagal mo nang nakakasama, dapat matagal pa kayo magsama. No. Sometimes, hindi oras ang basihan para magtagal ang isang tao sa buhay natin. Now, yung dessert card mo we have here is the 5 of Pentacles. Alam mo yung tipong gusto mo nang minsan na parang ang dami sa inyo gusto maglaho kasi napapagod na rin kayo eh. Alam mo yung, so hindi naman mali, don't get me wrong pero alam mo yung tipo napapagod ka na rin ngumiti para ipakita sa iba na okay ka lang. Napagod ka na maging positive kasi andoon na paulit-ulit na lang din sila na parang pinapaalala na hindi, puro positive ka. Ganito naman talaga yung nangyayari. Tiring. Nakaumay. And hindi kita masisisi na at some point, you're in the process of letting them go. Umaga parang, sabihin natin you're starting to fall out of love sa kanila, doon sa mga taong yun, or doon sa mga bagay na pinaglalaban mo, na nakikita mo na matatapos na yung moment mo, yung dedication mo doon. Kasi, wala din bumabalik, siguro, wala na ring recognition. Kahit sino naman siguro, nasa kalagayan mo, bibitaw na rin. Parang gusto mo na lang
let go para makahinga ka din. And hindi masama na isaalang-alang mo ang kapakanan mo sa puntong ito. Now, yung foundation mo kasi we have here is the King of Swords. Alam mo, sa ang tagal na parang tinuturo mo sarili mo, hindi, kaya ganyan yan. Kasi may ganito pinagdaanan, baka magbago pa. Yung tipong lahat na nagsasabi sa paligid mo na hindi dapat, it should be removed. Pero yung part mo na parang, hindi, kailangan ko tong panghawakan. Ako na lang yung last resort. Ako na lang yung huling sandigan niya. So, bakit pa ako bibitaw sa kanya? So, may mga ganun ka ng dilema. May mga ganun ka ng ganun kang paninindigan nun, na kahit na madami na nagsasabi sa'yo, na wala ng pag-asa yan, andun na you still keeping a positive mind, na andun pa rin na nag-hope ka na things will be fixed along the way. Pero, I'm sorry minsan kasi kahit anong dedication natin, hindi pala tayo yung magiging dahilan para mabago. Pwedeng may contribution tayo, pero hindi tayo, pwedeng tayo nagsimula, pwedeng tayo nagpatuloy, pero hindi tayo magtatapos nun. May nagsabi nga nun minsan ang tao, sabi niya, ang cheater, magbabago yan, hindi para sa'yo, kundi para sa ibang tao na. Masakit na reality, pero totoo. Sa past mo kasi, we have here is the 7 of Cups. Yung point na na mo nang binitawan, may mga ibang parang kinalaban mo pa para lang panindigan or suportahan yung mga taong to. Pero, hindi silang lahat na kayang sumuporta sa'yo. Hindi sila lahat kayang back-upan ka. Alam mo yung linyahan ng mga sinasabi, minsan ang hirap mo ipaglaban. Ganun yung pakiramdam mo. Kasi pagbabalikan natin yun. Kaya siguro, kahit na very tight yung friendship ng mga to, or matagal mo nakakilala, ikaw na lang talaga yung, ayoko na, napagod na ako, I'm out. Parang ganon yung nangyari. Now, in the future, hindi ako magtataka, we have here is the 7 of Wands. Alam mo yun, hindi masama na ibalik mo lahat ng energy sa sarili mo. Yung tipong uunahin mo yung kapakanan mo, unahin mo yung gusto mo. Wala masama doon. Kasi, part yan ng self-love. Parte yan ng, kumbaga, pag-aalala para sa sarili natin. And the card is also saying, yung 7 of Wands, na in the near future, ang dami mong mga parang iba't ibang targets, bigla mo lang babawasan. Andun yung punto na, okay, hindi na worth it yung ini-invest kong energy, yung oras ko sa mga bagay na to. Ilalaan ko na lang to para sa mga ibang bagay or sa ibang mga tao na marunong magpahalaga at binabalik naman yung ginagawa ko. Parang sinusuklian yung mga ininvest mo sa kanila. Kung nakaka-resonate ka sa readings natin, subscribe, like, and share. At para ma-access mo yung ating mga predictive readings, click the join button po sa baba. For now, tuloy natin yung reading mo. Di ba, Migay? Your physical environment, meron po tayo ditong si the Emperor. Alam mo yung punto na parang dati masyadong parang concerned ka na, uy, wag ganyan kasi hindi maganda yan. Chuchu, talagang ihaharang mo yung sarili mo just to make sure they're okay. Hindi sila gagawa ng mali. Pero andun na yung level ka na, bahala kayo dyan. Trip nyo yan Kaya parang andun yung point na, hindi matuto kayo sa pagkakamali. Napapagod na ako, nagpapaalala. Nauubos na yung oras ko. Nawala na ako ng boses kakasalita sa inyo. Okay lang. Parang andun yung point na you're letting them
understand na yung mga decisions na may mga consequences, yung mga decisions nila, which is tama naman. Kasi, kulit nila eh. Diba? Kahit ako mapipikon eh. Tapos may mga moments pa sila na, hindi, okay lang kasi ganito, kasi ganyan. Parang, gusto mo nalang hampasin talaga ng ano. Ako bisa gusto ko hampasin ng pusa. Mapipikon, kung ako, Diyos ko, matagal na ako napikon sa kanila. Haba ng pasensya mo. Galing. Now, yung emotion environment mo, meron tayo ditong five of waters. So, andoon na ano, na, ay five of wands. So, andoon na ano, na, parang gusto mo lang gawin, parang pag bumalik sila, nagsusumbong, ganito yung nangyari. O, di ba sabi ko sa'yo, ang kulit mo eh. Andun ka na sa ganong level, na parang, hinahaya mo na lang sila. Hindi sa wala ka ng pakialam, pero andun kasi yung pagod, yung hapo, na hindi naman sila nakikinig, na parang bala ka yan. Remember yung mga ano, pamamaraan ng mga magulang natin, yung mga pinanganak ng 80s and 90s, paano tayo disiplinahin? Diba? Imbes na, huwag ka dyan, baka masaktan ka. Parang ang sasabihin ng nanay, o sige, dyan ka, nang mauntog ka, nang magkabukol ka, o magkasugat sa ulo mo. Andoon na binibigay na nila yung, yung consequence, the negative consequences. Ganun yung ginagawa mo. Nag-shift ka na. So, parang, nagtitrain ka, in a millennial na yung tinitrain mo. Kasi, hindi nakuha sa maayos sa pakiusap eh. Bigay mo yung hilig. Parang andun yung, parang, bigay ko yung hilig nyo nang matuto kayo. Parang, parang, ganun din naman yung pamamaraan sa'yo, learning from your own mistakes. Now, sa hopes and fears mo, Page of Swords. Now, si Page of Swords kasi nagpapaalala dito, hopes and hope mo, na sana makinig sila sa ganung paraan na lang. Kasi, hindi mo na alam kung paano mo pa ibibigay yung influence. Kasi, nakikita mo na yung mga negative reactions, yung negative impact. So, andoon na, yun na lang yung last resort mo, na sana makinig sila. Na ayaw, wag na maumabot sa punto na parang, alam mo yun, na kailangan nila matuto pa sa ganung pamamaraan na masasaktan sila. Ay, diyan ka lang. Ayun. So, andun yung hope mo na magkaroon sila ng literal na common sense talaga. Kasi in the future, we have here is the card of strength. Andun yung point na sinasabi ng cards dito na kaya mo din i-let go kasi ifo-focus mo na yung energy sa sarili mo eh. Andun na yung point na medyo may binibuild ka sa sarili mo for yourself. Meron kang inaayos para sa sarili mo na alam mo it will be beneficial para sa'yo. Na alam mo it will help you grow hindi lang in terms of yourself, yung self-development mo. Pero it's more on expanding na kasi yung circle of influence mo. And tong circle na to, kailangan mag-expand kasi magkakaroon siya ng impact in terms of your finances. So, I hope nakatulong yung readings. Those are for guidance purposes. Use your free will wisely. And subscribe, like, and share po. For the predictive readings, para ma-access nyo po ito, i-click nyo po yung join button sa baba. So, maraming salamat. God bless. Namaste. Hare Krishna and blessed be. And hope to see you po soon. Mula po dito sa Baguio, kasama po si Mikay. Have a great day. Bye for now.